Hi! Welcome back sa channel. Sa pang-araw-araw na buhay, marami sa atin ang hindi napapansin na unti-unti na pala silang nahuhulog sa mas seryosong problema pagdating sa pera. Unfortunately, marami ang hirap na makabawi dahil sa pagbaliwala sa mga senyales. Kaya mahalaga malaman ang mga warning signs na ikaw ay malapit na sa financial danger para makapaghanda, makaiwas sa mas malalaking problema at muling maibalik ang kontrol sa iyong pera bago pa mahuli ang lahat. Panoorin ang video na ito para malaman mo kung malayo o malapit ka sa financial danger. You're keeping up with the Joneses, also known as lifestyle creep. Ito ay kapag sinusubukan mong pantayan o malampasan yung mga gamit o lifestyle ng mga kapitbahay, mga kaibigan, maging kapamilya o katrabaho mo. Nowadays, dahil sa social media, mabilis nating nakikita yung mga flashy na gamit, mga bahay, ang pag-travel, at magarang mga kotse ng iba. Maraming tao ang gumagastos para lang makapag-post ng pictures at makakuha ng approval or validation. Kaya naman, napipilitan din yung iba na makisabay sa ginagawa o binibili ng mga kaibigan nila. Pero dito rin nagsisimula yung mga overspending, mga bad financial decisions, at posible magkautang na hindi mo naman kailangan. Kapag nagsimulang ikumpara ang sarili mo sa ibang tao na mukhang maraming pera, warning sign yan na magiging delikado ang lagay mo financially. Kailangan mo i-ignore yung mga meron ng iba at stay focused sa sarili mo at kung ano ang kaya mo. Hindi mo lang alam, marami sa kanila ay struggling din at marami silang utang. Ask yourself bago bumili, kailangan ba meron din ako? Tanggapin mo rin na sa social media ng ibang tao na puro magaganda at nakakaingit lang ang mga pinapakita. Marami sa mga ito ay staged at hindi realistic. Palaging sakto o kulang ang sweldo. Minsan, kahit hindi ka naman gumagastos ng higit pa sa kinikita mo sa bawat cut-off, parang said ka pa rin agad. Hindi pa pumapasok sa account mo yung sweldo, alam mo na kung saan lahat pupunta. Pangbayad sa bills, sa utang, pang-grocery, pamasahe, at iba pa. Wala nang natitira para sa ipon, emergency fund, o simpleng pleasures man lang. Pwede namang hindi agad ito senyales na you're in a financial danger. Baka naman nawalan ka lang ng trabaho pansamantala at medyo mahal ang mga bayarin. O kaya ay may bigla ang gasto sa pamilya. Gets natin yan, hindi madali ang buhay. Pero minsan, unconsciously, na-upgrade mo na pala ang lifestyle mo. Kaya kahit lumaki ang kita, parang wala pa rin natitira. Online shopping ka agad pag sahod, laging may food delivery halos gabi-gabi. O laging sa labas ka kumakain kapag napagod ka sa trabaho. Problema na yan. Dapat time out muna. Subukan mong balikan ang payslip mo at itrack kung saan talaga napupunta ang bawat piso mo, weekly or per cut-off. Baka madiskubre mo ang laki ng kinain ng mga gastos na pwede mo naman palang bawasan. Kahit simpleng bawas sa milk tea or coffee, ang DIY lunch imbes na laging take out. Malaki rin ang epekto niyan sa dulo. Kapag consistent ka to live within your means, hindi mo mararamdaman na laging sakto o kulang ang sweldo mo. Labas ka pa sa mga taong may paycheck to paycheck grind. Reality check tayo. As of 2025, ayon sa ADP Singapore Research, 78% ng mga empleyadong Pilipino ay nabubuhay sa paycheck to paycheck. Masyadong malaking percentage yan sa atin. Lamang lang tayo ng kaunti sa bansang Egypt na may 84%. Sa kabataan, mas ramdam ng 58% ng millennials at 59% ng Gen Z. Sa Pinas ang kapos bawat cut-off. 71% ng millennials at 65% ng Gen Z ang may sideline o racket para lang may dagdag na kita. Marami sa kanila, worried pa rin kung kakasya yung sweldo para pang gastos. Ano ang ibig sabihin nito? Marami sa atin hindi tamad, hindi maluho, pero sadyang mabigat lang ang gastos versus kita. Kaya kailangan natin ng diskarte sa pera, ang budgeting, tracking, at konting sacrifice. Mas maraming umaasa sa'yo, gaya ng pamilya, mas malaki, at mas mahabang sakripisyo.
Hindi nakakahiya ang mag-side hustle. Nakaka-proud nga yan. Ang goal mo, makalabas sa cycle ng living paycheck to paycheck. Masyadong mataas ang renta o mortgage. Pinakamalaki sa gastos natin kadalasan ay tirahan, ang renta o hulog sa bahay. Minsan, napapasubo tayo sa basta kakayanin mindset. Tiis-tiis ka na lang. Kunwari, afford mo nga yung condo sa city o yung malaking bahay sa subdivision. Pero tanong, kaya mo ba talaga comfortably? O nagtiis ka na lang sa ibang bagay para lang makapagbayad buwan-buwan? Hindi porket kaya mong bayaran, ibig sabihin dapat mong kunin. Kung sakto lang ang kita mo, tapos halos kalahati na pupunta sa renta o hulog, mahihirapan ka sa ibang gastusin, lalo na sa savings, emergency fund, o mga goals mo sa buhay. Stressful ang buhay kapag laging sakto lang ang sweldo mo buwan-buwan. Ang goal talaga ay magkaroon ka ng tirahan na swak sa budget mo at hindi ka financially stressed. Mas mababa ang gastos mo sa tirahan, mas maraming natitira para sa ibang bagay tulad ng sa savings, para sa education ng kids, pang-retirement, at pang-negosyo. At syempre, konting enjoy din sa buhay dahil deserve mo naman yan. Lagi kang humihiram sa kapamilya o kaibigan. Kung kada buwan o halos tuwing kakapusin ka, may text ka na agad sa nanay mo, sa ate mo, sa tropa, o sa jowa ng pautang muna. Tapos paulit-ulit lang ito buwan-buwan, problema na yan. Ibig sabihin, may mali sa pag-handle mo ng iyong finances at hindi mo makover ang iyong mga gastusin. Kahit hindi mo sinasadyang abusuhin ang tiwala ng mga mahal mo sa buhay, nagiging cycle na ang sahod, gastos, kapos, hiram, same cycle ulit, next cut-off. Masakla pa, hindi laging pwede kang pautangin ng ibang tao. Sasama pa ang loob mo niyan. Minsan, sila rin may problema sa pera pero hindi lang nagsasabi. I-consider mo rin. Nakakahiya rin, di ba? Kung madalas kang umuutang. Stressful humanap ng pambayad. Pinapahirapan mo lalo ang sarili mo. Darating pa sa punto na posibleng masira ang relasyon mo sa kaibigan o pamilya. Common ending yan sa mga laging umuutang. Ano ang pwede mong gawin? Harapin mo ang totoo. Bitin ang kita o sobra ang gastos. Gumawa ka ng solid budget, kahit basic lang. Maghanap ng sideline para may dagdag kita. Kung hindi may iwasan ng umutang, gamitin ang inutang sa essentials lang, hindi sa luho o sa pagpapasikat. At huwag kang magalit kung hindi ka na mapautang dahil lahat may limitasyon. Wala kang contingency cash. Isipin mo ito, kung bigla kang mawala ng trabaho bukas, kaya mo bang bayaran ng renta o hulog sa bahay sa susunod na 3 buwan habang naghahanap ka ng bagong trabaho? Kaya sobrang importante ng may emergency fund. Ang pera nakatabi, hindi para sa luho o gala, kundi para sa mga hindi inaasahang gastos. Gaya ng pagpapagawa ng sasakyan, sirang ref o washing machine, biglaang sakit, o eto na nga kung sakaling mawalan ka ng trabaho. Kung wala kang ganitong ipon, baka isa na yan sa palatandaan na hirap ka na talaga makasurvive buwan-buwan. Hindi lagi nakakapagtaka kasi sa taas ng bilihin at baba ng sweldo, minsan kulang pa kahit buong sahod mo. Pero kahit papaano, dapat subukan magtabi kahit 5% hanggang 10% ng sahod mo kada sweldo. Kung 500 pesos lang muna ang kaya mo, ayos lang yan, basta consistent ka. Mas maganda kung kaya mong gawing automatic ang saving mo para hindi mo na nagagastos. Makakatulong sa'yo kahit magkano ang maiipon mo. At pinaka-importante sa lahat, i-prioritize ang emergency fund bago ang iba pang gastos. Huwag mo muna unahin yung mga bagong pangporma gaya ng sapatos o gadget kung wala pang ipon para sa biglaang aberya. Kung mag-iipon ka naman para sa emergency fund, huwag yung nasa bahay lang. Ilagay sa digital bank na may interest. At tandaan, ang emergency ay dumarating kapag hindi mo inaasahan. Kaya dapat nakahanda ka. Lagi kang may utang sa credit card, hulugan o BNPL. Let's be real, okay naman minsan ang mga deals sa credit card, sa mga hulugan o sa buy now pay later.
Makakaipon ka ng points o rewards, makakatulong kapag may emergency, at pwede rin sa pagbuo ng credit score para sa future bigger loans. Ang problema kasi, madalas umuutang para sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan o worse, sa mga bagay na hindi afford ng budget. Tapos ayun na, buwan-buwan, puro minimum payment ka lang at yung balance ng utang mo, dala mo na lang lagi. Kapag ganyan palagi, mas malaki ang gastos kaysa kita mo. May negative cash flow ka. Ang credit card, BNPL at mga hulugan ay mga tools lang. Kung marunong kang gumamit, makakatulong. Pero kung wala kang kontrol, lalamunin ka ng utang. Lately, baka nakita mo na rin sa mga balita na ang credit card debt ng mga Pinoy ay nasa critical level na. Ganito karami ang umuutang at malaki ang utang. Whether nasa ganung level na tayo o malapit pa lang, dapat magsilbi itong wake-up call sa marami na lalong mag-ingat sa pag-utang. Ano ang makakatulong sa'yo? Magbayad ng above minimum. Bago bumili ng bagay, lalo na kung mahal, tanungin ang sarili mo, kaya ko ba ito bayaran ng buo sa due date? Kung ang sagot mo ay hindi, pass na muna, huwag mong ipilit. Gawin mong goal ang zero utang. Unahin ang mga needs, hindi ang mga wants. Importante rin, always think before you swipe. Hindi stable ang kita mo. Isa sa malalaking financial risk ay yung umaasa ka lang sa isang kita. Lalo na kung hindi pa stable. Maaaring ganito ang sitwasyon mo kung ang work mo ay commission-based, gaya ng ahente ng insurance o di kaya ay real estate. Nagtatrabaho ka sa isang startup na hindi pa rin stable ang business. Kung yung industry mo ay pwedeng palitan ng AI o bagong technology like BPO o yung mga jobs na pwede i-automate. Kung seasonal ang work mo o racket tulad ng construction, delivery, events o freelance work. Akala ng marami, stable ang trabaho nila hanggang bigla magtanggalan na. Wala talagang stable na job. Bakit delikado ito? Kapag nagkaaberya ang nag-iisa mong source of income, mahihirapan ka sa lahat ng responsibilidad mo. Walang pambayad sa bills, walang pambili ng pagkain, walang pambayad sa utang, walang pambayad sa tuition, wala rin maisave o maitabi para sa emergency. Kapag din sa isang income lang umaasa, mahirap mag-invest, mahirap magpalit ng karir, at mahirap mag-explore ng ibang opportunities. Kasi takot kang mawalan dahil wala kang fallback. So anong diskarte? Dapat mas maging wise ka. Maghanap ng second source of income. Kahit maliit na sideline, basta tuloy-tuloy. Mag-ipon ng emergency fund. Kahit 100 pesos lang, importante ang consistency. Kung may partner ka o asawa, mag-teamwork kayo sa finances. Super laking tulong kung pareho kayo ng financial goals. Wala kang ipon para sa retirement. Alam naman natin, hindi lahat kaya mag-ipon para sa retirement o anything na pang long-term goals habang binubuhay ang pamilya sa araw-araw. Minsan nga, makakain lang 3 beses sa isang araw, parang achievement na. Kaya yung idea na mag-ipon ako para sa future ko, hindi agad priority. Gets rin natin yan. Pero kung ikaw yung taong laging may travel, lagi may bagong phone o gadget, nag-upgrade ng sasakyan kahit okay pa naman yung luma, pero wala ka pa rin naitatabing retirement fund o ipon para sa future, parang may problema na. Treat yourself, pero dapat may plano. Okay lang gumastos para sa sarili, basta may peace of mind ka. Basta alam mong well on track ka pa rin sa long-term goals mo. At may ipon ka para sa sarili mong kinabukasan. Kapag okay ka na sa mga yan, edi go. Magbakasyon ka, bumili ng bagong gadget, at i-upgrade ang kotse. Pero kung wala ka pang naitatabi para sa future, lahat ng yan, panandali ang saya lang. Kapag dumating ang panahon na hindi ka na makapagtrabaho, paano na? Masarap gumastos, pero mas masarap yung alam mong financially secured ka rin sa future.
Lagi kang worried sa mga buwanang bayarin. Siyempre, lahat tayo dumadaan sa point na naging worried kung paano babayaran ang mga bills sa kuryente, tubig, renta, o tuition ng mga bata. Nangyayari naman talaga yan. Pero hindi dapat umabot sa puntong hindi ka na makatulog sa gabi o palagi kang balisa dahil sa dami ng kailangang bayaran. Kung ganito na ang nararamdaman mo, maaaring may problema ka na sa iyong kalagayang pinansyal. Ang palagiang stress tungkol sa bills ay kadalasang senyales na you are living beyond your means. Kung napapansin mong palagi ka nag-iisip kung saan ka kukuha ng pambayad sa mga bills, baka panahon na para pagtuunan mo ng pansin ang pagbabago ng iyong financial habits. Maaaring makatulong ang paglista ng lahat ng bayaran at i-prioritize. Alin ang urgent at alin ang pwedeng i-delay. Mag-downgrade ka, baka naman mahal ang mga gusto mo. Doon ka muna sa mga murang alternatives. Dumiskarte ng konting dagdag kita kahit maliit na extra income tulad ng online sideline, racket o overtime. Tingnan kung kaya mong bayaran ng buo ang ilang utang para mabawasan ang interest. Matutong mag-ipon kahit kaunti. Ang emergency fund ay mahalaga para hindi ka mangangamba sa tuwing may biglaang gastos. Tandaan mo, hindi ka dapat laging stress sa mga bayarin. Dapat confident ka sa cash flow mo habang binabayaran ang mga obligasyon. Kahit maliit lang ang progress, ang mahalaga may improvement sa sitwasyon mo. May problema ka sa relasyon. Kahit gaano pa katibay ang isang relasyon, pwedeng masira ito dahil sa pera. Maraming pagkakataon na pwedeng mauwi sa problema ang usaping pera sa isang relasyon. Pwede sa mag-asawa, mag-partner, o kahit sa pamilya. Pero ang totoo, kadalasan hindi talaga pera ang ugat ng gulo. Madalas, may mas malalim na issue, gaya ng miscommunication o hindi equal responsibilities. Hindi pwedeng yung isa matipid at nag-iipon, samantalang yung isa bulagsak sa pera. Kung susubukan yung pag-usapan at ayusin ang tunay na pinagmumula ng away, hindi lang yung tungkol sa gastos o utang, mas magiging magaan ang pakiramdam nyo pareho at mas maiiwasan nyo rin ang paglala ng problema sa pera. Ang pagmamahal sa asawa o pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat maging dahilan para mahirapan ka habang buhay. Hindi mo kailangan mabaon sa utang o mawala ng ipon para lang mapanatili ang relasyon. Dapat nagtutulungan kayo, hindi nagpapabigatan. Mas healthy na approach ang bukas na usapan, malinaw na kasunduan, at parehas na effort pagdating sa financial aspect ng buhay. Mas tatagal ang relasyon nyo kung pareho kayong nag-aambag. Hindi lang sa pera, kundi pati sa pag-ayos ng mga problema. Bago tayo mag-recap, paki-like and share ng video. Subscribe ka na rin para dumami pa tayo sa channel na ito. Salamat! To recap, narito ang 10 warning signs na nasa financial danger ka. Number 1, you're keeping up with the Joneses. 2, palaging sakto o kulang ang sweldo. 3, masyadong mataas ang renta o mortgage mo. 4, laging humihiram sa kapamilya o kaibigan. 5, wala kang contingency cash. 6, laging may utang sa credit card, hulugan o BNPL. 7, hindi stable ang kita mo. 8, wala kang ipon para sa retirement. 9, lagi kang worried sa mga buwanang bayarin. 10, problema sa relasyon. Kung may isa o higit pa sa mga senyales na ito sa buhay mo, hindi ka nag-iisa. Ang mahalaga, nakita mo na ang problema. Ang unang hakbang sa pagbabago ay ang pagtanggap na may mali at kailangang ayusin. Hindi mo kailangan maging super rich para maging financially secure. Kailangan mo lang maging handa at responsable.